So punta na naman tayo dun mga kaloy sa isa pang issue nitong nanay. 'Di ba na wala talagang nag-advise. Okay, na parang bara-bara yung mga kasi alam niya na influencer siya eh. 'Di ba? Kung influencer ka, responsibility mo alamin kung ito bang ipo-post mo na verify mo, 'di ba? Na hindi kaya nga nasisira yung kampo nila eh dahil nagfi-fake news. Paniniwalaan ka agad. Eto pa mga kaloys ah. Itong post ni Rovelyn, pwedeng bumirang sa kanya. Pwede siyang kasuhan. Okay? Lalo na, 'di ba, na wala siyang ebidensya or hindi niya na-verify. So ano yung pinost niya mga kaloys? Okay? Eto. So binibigyan niya yung chance yung kalaban niya na meron ding i-rest back sa kanya. Okay? So eto mga kaloys, shinare niya na hindi naman niya verify. Okay? Sabi dito, ito nakakasira to sa isang player eh. Pero alam naman natin na may alam. 'Di ba? Ang assessment ko nga kay Kiefer, kasi bago siya, hindi talaga siya kasama doon. Okay? Kumbaga nautusan lang siya magsinungaling. 'Di ba? So, yun yung assessment ko. And yun na nga. Etong sinabi dito, ma'am, makikisuyo po kami. Kami. Imagine si Sam, 'di ba taga Ateneo Manila, 'di ba? Bakit kami? Bisaya? Yun pa lang, 'di ba? Tapos tingnan mo. 'Di ba? Hindi ba yung troll? Right? Nakikisuyo po kami kung maaari wag niyo na po isali sa ritual si Sam. Walang kinalaman si Sam sa ginawa ni Kiefer. Si Kiefer. Si Kiefer pa. 'Di ba? Lahat, okay, si Alas lahat ang may plano, pinapirma lahat ng sakop ng basketball team nila na wag magsalita. Anong ebidensya? 'Di ba? Dito pa lang mga kaloy, sino ang sinisira nitong post na ito na hindi man na-verify? Si Kiefer Alas. So, yung nanay, 'di ba binigyan niya yung chance yung kalaban na siya ang habla, mahabla siya, baka yung donation lahat papunta dun sa kaso. See? 'Di ba? Pwede siyang kasuhan. Kahit hindi siya pero shinare niya eh. Right? Nagets yung mga kaloys? Comment naman kayo dyan. Tama ba tong pinagagawa ng nanay? Sabi ni Elisa, sana hindi mo na nagpa-interview si Miss Permas in media dahil nagsik pa ng dyan. Iba ang priority po niya. At hindi niya alam, yung tinatahak niya na diskarte ay mali. Kasi na-analyze ng kalaban ang weakness ng nanay. Di ba nag-observe sila kung ano yung action ng nanay. Nung nung ni-reject ng nanay yung reward system, ayun. Boom, press release ang UAAP. Kasi wala na eh. Wala nang hope. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi yan tatagal ng 1 to 2 years. Baka 15 years. Di ba? Kasi yun yung solution eh. Yung mga oplox naman, hindi yan, ganun. What's your solution? Di ba? Kung disagree kayo doon sa project, what's your solution? Share naman. Di ba? Comment kayo dyan mga kaloys. Sabi ni Liz, no comment na lang ang nanay kung hindi siya sigurado sa sagot niya. Correct. Diba? Pwede siyang ihabla dito eh. Kasi ang sinisira dito si Kiefer eh. Wala namang ebidensya. Hindi naman niya alam kung totoo ito. Diba? Baka si Sam ay tumatawa lang. Right? Sabi niya dapat to may sariling lawyer na pata sa laban. Yung attorney Torion Duterte at Kibuloy, panig siya doon. Yun na nga, di ba? Yung gusto ko, dapat independent lawyer. Right? Kasi tingnan mo, si Torion, di ba? Lawyer ni Bato. So, tutulong ba lahat ng Pilipino? Makukulayan siya eh. DDS yan, di ba? Yung ibang kalaban, di ba? Mga pink clown. DDS yan, kayo na yan. Di ba ganun ang nila? Tapos, ako nga hindi DDS, gusto kong tumulong. Kasi yun ang tama. Tapos ako pa yung sinisiraan ng mga DDS. Parang, di ba, binabaliktad pa ako na ako daw ang scammer. Hindi nga nila alam yung project proposal. Hindi nga nila alam yung trust account. Di ba?
Imagine mga kaloys, may tutulong pa ba sa isang DDS kung ganyan man lang ang mga DDS sa gustong tumulong? Pinibigyan nyo ng kulay? 'Di ba? Yun yung point ko dito mga kaloys. Marami ng dahil sa ginawa ng nanay ni Rene, later on kung may ganitong senaryo, magdadalawang isip na yung mga gustong tumulong. Nagets yung point ko mga kaloys. Na sana ang point ko is mag-unite tayo, labanan itong kaso na ito para yung mga mayayaman, 'di ba? Magising sila. 'Di ba? Sabi ni hindi ko naintindihan bakit po hindi binigyan ng advice ng lawyer nila kung ano ang dapat at di dapat gawin sa SOCMED. Yun din ang question ko. Pwede silang balikan ito eh. So kung kalaban yan, gusto niya, sige, dalawa ang kaso, bigyan natin, ihabla din natin siya ng cyber libel para ma-distract siya. Pwedeng ganun. Diba? Ayan ebidensya Right? Sabi ni Sploker, well, ganyan na karamihan ngayon. Kahit Tagalog, they don't care anymore kung tama. Madalas kami ang ginagamit instead of kami. Pero yun na nga, kahit nasabihin natin na na Tagalog yan, pero yun na nga, i-verify niya kung totoo before niya i-share. Right? Ang dami na kasing fake news na ginagawa nila, like yung autopsy nga, hindi pala yun kay Rene, yun pala yun sa yung nakulong, 'di ba? Yung video na sinasagip daw ni Rene si Adik, sa pala yun, ibang bansa, yung mga ganun mga kaloys. 'Di ba, na i-check muna kung totoo ito o hindi bago i-share. Right? So, yun ang ko mga kaloys na parang wala na. 'Di ba? Tapos magsisik siya ng it will die down. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kaloys, it will die down. Right? Iba na rin yung mga trending ngayon, right? At napapasama pa ang ginagawa ng nanay. Right? Ano sa tingin niyo mga kaloys?